Isa pong mapagpalang Monday morning sa inyong lahat, mga ka-TOTS at mga ka-TFTD. At muli po para sa ating reflection, para sa araw na ito, ang ating magiging tanong ay good side o bad side? Ito po ang ating tanong sapagkat sa Ebanghelyo natin ngayong araw na ito, na hango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 20, ay pinapakita dito yung, again, yung dalawang side, yung good at saka yung bad. Yung bahagi ng masamang espiritu at yung side naman ng ating Panginoong Hesus, which is yung mabuting bahagi. Sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo, makikita natin dito na there is an apparent parang idea na talagang malakas ang masamang espiritu sapagkat ayon dito sa salaysay, sabi dito, ang lalaking ito'y inaahlian ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. So, kita natin, very, parang sa kwentong ito, very powerful yung evil spirit na sumanib doon sa lalaki. Pero, sa pagpapatuloy ng kwento, makikita naman natin dito that there is someone na talagang mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. Bakit? Sabi dito, malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit. Yung lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Ano yung sinabi? Jesus, anak ng kataas-taasan, anong pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. So, kita natin sa pasimula, parang ang lakas ng evil spirit, Pero nung makita niya si Jesus, kita niyo yun, isinabit niya ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. At kilala niya, recognize niya, the fact na sinabi niyang pangalang Jesus, yung pangalan ng ating Panginoon, ay nagpapakita ng kanyang submission sa masigit na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. At yun nga, ang nangyari, pinalaya siya masamang espiritu sa taong inaalihan nito. Yung mga kapatid, sabi ko nga kanina, kita natin dito yung dalawang bahagi. Yung good side at yung bad side. Ay ang hamon sa atin ay, sino ba ang pinipili natin araw-araw? Yung good side o yung bad side? Yung bad side, oo, there is power. Kaya lamang, yung power ng bad side ay negatibo. Bakit? Una, pinapahirapan tayo. Diba, kapag alipin tayo ng galit, sinong nahihirapan? Hindi tayong galit. Hindi naman natin alam kung yung kinagagalitan natin, nararamdaman yung galit natin. Yung pagkasakin. Sinong nahihirapan sa pagkasakin? Diba tayo din? Kasi, nangyayari kapag sakim tayo lagi, ang gusto natin, magkameron tayo na magkameron. At kapag wala tayo nung gusto natin, anong nangyayari? We are unsatisfied. Nababahala tayo. At yung iba pang mga negatibong bagay, yung pagkainggit, yung mga, yung mga katulad nito, na para bagang yung pag-aasam sa kapangyarihan, ito minsan yung mga bagay na pinipili natin pero sa totoo lang, inaalipin tayo nito. Tayo yung pinapahirapan nito. Whereas, kung ang pipiliin natin ay yung kabutihan, mga kapatid, malaya ang ating magiging pakaramdam. Sapagkat yun ang higit na kapangyarihan, yung kapangyarihan nagpapalaya sa atin mula sa anumang negatibong bagay na maalipin sa atin. Yun yung bahagi ng Diyos. Of course, may hinihing sakripisyo. Hihingi yan ng pag-let go ng mga bagay na nagpapahirap sa atin. Kaya lamang, nandun yung biyaya At yun yung magpapalaya sa atin. At yun yung higit na makapangyarihan na kapag ang lagi nating pinipili sa buhay natin ay ang mabuti. At yung si Jesus na talagang magpapalaya sa atin. So mga kapatid, muli, nakita natin sa ating Ebanghelyo yung good side at yung bad side. Ang side ng Diyos at ang side ng masama. Kaya, sino pipiliin natin? So, bahala na po tayo. Kaya lamang, masigit sana nating piliin ay ang bahagi ng Diyos. Yung good side palagi. Sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon, piliin natin palagi yung kabutihan. Sapagkat ito yung magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan sa ating buhay. Bigla ko lang naalaala, may nabasa po ako nung isang araw. Ang sabi dun sa nabasa ko ay,
mas piliin daw nating maging mabuti kaysa maging masaya. Sabi ko, parang very ironic, ano? Which is, totoo nga naman. Kasi may mga bagay na minsan nagpapasaya sa atin, pero hindi pala mabuti. At yun, minsan yung umaalipin sa atin. Yun yung mga bagay na nagpapasaya, na nagpapahirap sa ating kalooban na mag-let go ng mga bagay na kailangan nating iwanan sa ating buhay. Kaya, yun sana, ang piliin natin lagi yung bahagi ng kabutihan na kahit minsan may kahirapan dahil sa sakripisyo, pero mga kapatid, sigurado ang biyaya kapag pinili natin palagi ay ang kabutihan. Good side o bad side? Sana, doon tayo lagi sa good side. Okay po. So, syempre mga kapatid, muli ang paalala, ang paanyaya sa atin, ang invitation sa atin, patuloy tayo maging mga cyber missionaries. Let us continue to evangelize the world through social media. So, please like, share ang atin pong page. At hindi lamang po yung page, every thought for the day po natin, i-share natin. Let's pass it on sa iba para marami pa pong ma-evangelize. At syempre, ang atin pong Instagram, Thought for the Day, ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing, ganun din po ang ating TikTok account na @Thought for the Day. At pagbati po sa lahat ng may mga special occasion sa araw na ito, birthday, anniversaries, prayers po para sa inyong lahat at blessings sa inyong special na araw na ito. Ganon din panalangin para sa lahat pa rin ng apektado ng COVID-19, para sa kapayapaan sa mga lugar na mayroon pa rin kaguluhan ngayon. At syempre, sa huli, pag ang pinipili natin palagi ang kabutihan, edi ano pang mangyayari sa atin? Edi pagpapalain tayo palagi. And at the same time, magiging pagpapala tayo sa ating kapwa. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.